Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako, grabe. Supalpal talaga ang Ateneo de Davao University at ibang school na kung saan pabida-bida at paepal-epal na gusto nilang agad-agarang impeachment case ni VP Sara. Tinawag ni Senator Alan Cayetano na mga hipokrito. Nako po. Ano kaya ang magiging statement ng mga eskwelahan na ito? Na itong Ateneo de Davao University. Sino pa ba? Ang daming mga eskwelahan at university. So, dapat daw maging consistent sila. Kasi may final na impeachment para kay Bongbong Marcos na hindi tinanggap ng Kongreso, bakit hindi sila nagsalita tungkol doon? So ano, inconsistent sila or walang consistency ang mga ginagawa nila? So mga hipokrito lang talaga. 'Di ba kabibig? So heto kabibig, ang pagsupalpal ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga eskwelahan na feeling mga elites, feeling na sila lang ang magaling, at tinawag ng mga hipokrito. Let's watch this video. I just have to be clarified on some points, and this is in relation, of course, to the minority leader, the deputy minority leader, and to our former majority leader. So if I may proceed and just lay out the basis for my inquiry. First, gentleman may proceed. Well, first let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat nung February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng, nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas. Forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot doon Ang sagot doon, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayong magsisihan. So I'll go to my question. So maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Correct. May mga biases ang mga senador na nakaupo dyan. Alam niyo naman yung sino yung atat na atat, di ba? Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya,
I want to be held accountable. So sabihin ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm meron. wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan and the other one will move na magbotohan. Eh, kung matalo botohan, eh, sabi niya, hindi kailangan ng botohan eh. I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. Correct. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho eh. Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith.
Ang forward yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sang-ayon naman ako ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka ng, to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ang mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Okay. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-rogue. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene Oh. Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator who asked for a vote. We have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa 1-year rule, sino po magde-decide niya? Is it the Senate sitting as legislator, so rules muna ng Senate? Or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Malay mo, transmit sa atin, nahack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. Thank you, Mr. President. Before the chair responds, chair would like to afford the opportunity to the other members who would want to... So, klaro naman ang mga sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba, mga kabibig? So, at least dito ba, nakikita natin ang mga senador na talagang gusto nilang magkaroon ng impeachment trial, pero may maraming nakikita silang mga buslot, mga konti, hindi naman ibig sabihin ng konti, kasi sabi nga ng, di ba nagsalita na ang defense lawyers ni VP Sara, na yung 4th impeachment na isinumite ay talagang labag sa konstitusyon. Kaya yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na sino ba ang dapat maghimay-himay o himayin yung sinasabi ng mga defense lawyer ni VP Sara? Yung Senado ba or yung kung magsisimula na ang hearing, doon pa ba natin titingnan kung ano ang tama at mali, kung meron bang pagkakamali itong ifinal na impeachment case. So yun, mga kabibig, at tama din ang sinabi ni Senator Alan Cayetano tungkol sa mga universities na maging consistent kayo. Hindi yung kasi trending topic si VP Sara, kailangan ding magsalita kayo, kailangan makinig din mapakinggan din namin yung mga suhestyon, yung mga ideya ninyo na kailangan ganito, ganyan. Sabi nga ni Senator Peter Cayetano, how about yung ipinasa na impeachment case ni BBM na hindi tinanggap ng Senado? Ano ba ang punto nyo doon? Di ba, kabibig? So, consistency at huwag maging hipokrito. Well, sinang-ayon na naman ni Senator Peter Cayetano ang ginawa ng eskwelahan. Pero dapat maging consistent sila. Kung meron silang nakikita na hindi maganda at labag sa batas, magsalita sila. Hindi yung kay VP Sara lang sila nakatuon. Di ba, mga kabig? So, napaghalataan na may something. Ang mga eskwelahan nito kay VP Sara Duterte. Kasi pwede tayo mag-conclude ng ganyan, di ba? Sa ating mga kuro-kuro opinion.
Di ba? May PhilHealth scam, GAA, BICAM. Bakit hindi sila nagsalita? Bakit ang tahimik nila? Dapat sana that time, kasi kailangan ng tao ng yung malalakas na sandalan, yung mga lawyer, like Attorney Vic Rodriguez na talagang fina-fight tungkol sa BICAM at GAA, na at least man lang nakikita ng mga eskwelahan na ito, College of Laws, na ay oo nga, kailangan din na makita ng ating mga estudyante na alam din tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero nakialam lang kayo pag VP Sara, pag mga Duterte eh. So, ang mga tao ay questioning kung para saan ba talaga kayo. Diba? Yun lang kabibig ang ating This is Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung nasayahan ka, pwede ka maglagay ng tip. Kung pwede, hindi ito compulsory ha. Depende lang sa iyo. Bye everyone. See you next time.